Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po naman ako, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video, Undersecretary ng Department of Finance, sinibak sa pwesto, itong si Cielo Magno. Yan guys, yan ang mainit na balita kayo. So nung nakarang araw, sinabi niya, nag-resign siya. Sa September 16 daw ang kanyang effectivity ng kanyang pag-resign. So dahil yon sa kanyang pag-post sa Facebook, dahil doon sa law of demand na chart. So narito guys, atin munang panoorin yung balita nung time na nag-resign siya. Ito na. Pasok! Bitiw sa pwesto bilang Finance Undersecretary si Cielo Magno. Kinumpirma niya yan mismo sa News 5. Epektibo raw ito sa September 16. Babalik siya sa pagtuturo sa UP School of Economics. Wala pang pahayag ang palasyo at ang Department of Finance sa pagbibitiw ni Magno na siyang namumuno sa Fiscal Policy and Monitoring Group ng DOF. Noong Biyernes, nag-post sa Facebook si Magno ng chart ng Law of Supply and Demand. Tila pagpapakita ito ng kanyang posisyon kontra sa price cap sa bigas na inanunsyo ng Malacanang sa araw ding yun. Pero hindi malinaw kung may kinalaman yan sa kanyang pagbibitiw. So yun guys, napanood yun, di ba? So nag-resign daw siya dahil nga doon sa post niya. At alam niya pala na talaga pag pinost na yun, ay matatanggal siya sa kanyang pwesto. So dahil nga naman kung titignan mo, kontra to sa pinahayag. Kasi nga naglabas ng price ceiling, di ba? Na 41 pesos yung regular milk at 45 yung world milk na talagang pumutok sa balita. So ngayon, itong si Magno kasi, ano to professional kasi to ng UP dati. Nagtuturo siya doon sa ano siya, School of Economics. So, ekonomista to. Magaling siya sa ganito. So, dahil sa desisyon ng Malacanang na kailangan ng bigyan ng limit ang presyo at 41 to 45 na lang, ito hindi siya sang-ayon. Dahil siyempre, dahil nga ekonomista siya, alam niya na mali. Kasi ang pinupunto niya dito guys, yan, naglabas siya ng chart, yung supply and demand. So, ang sinasabi niya kasi dito, na kapag ka binabangan mo ng presyo, di ba? Yung supply, lalaki yung demand. Di ba? So, ganun nga ginawa ng Malacanang. Ano ginawa niya? Yung presyo, ginawang 41 to 45. So, ngayon, ano mangyayari? Ang sabi niya, pagka ganun ang nangyari, lalaki yung demand at mauubusan ng supply. Ibig sabihin, wala nang mabibili ang tao. So, imbis na nakatulong, nakasama pa. Sa unang paningin, okay yan, maganda. Pag pinakinggan mo, maganda nga naman dahil bumaba ang presyo ng bigas na alam naman natin ngayon 55 to 60. So yung sa amin, binibili namin premium, nasa 58 yun. Sa ngayon guys, pwede pang pumalo ng 60 yan. So patas ng patas. Kaya itong 41 tsaka 45, ito yung mabili sa mga kababayan natin. Talagang maraos lang yung pagkain sa pang-araw-araw, lalo na yung mga maraming anak. So, ang pinangangambangan niya ganito, actually, hindi lang siya. Lahat ng mga ibang ekonomista, mga farmers, na pagka ito tumagal, yung pag-price cap nito, lalo tayong magugulo, lalo lang tayong magkakaproblema. Mauubusan ng supply ng bigas, magkakaroon ng shortage, at wala nang mabibili ng tao, lalo lang magugutom. Babalik ulit dun sa 55, 58 hanggang 60 na presyo. So, anong tawag dito? Band-aid solution. Band-aid solution lang. So, ngayon, dahil nga ilang araw pa lang guys, di ba, nung in-announce yan, ilang araw pa lang. So, ito guys, panoorin natin yung balita kung ano ng epekto ngayon. Kung totoo ba yung sinabi ni Cielo Magno na talagang magkakaroon ng shortage, ang malulugi yung mga magsasaka at mga retailers sa ginawa ito ng Malacanang. Tingnan nga natin, totoo nga ba after mga 3 days pa lang ata nakakalipas, di ba? Tingnan natin kung totoo yung kanyang forecast na sinabak ng Malacanang itong si Cielo Magno. Pasok!
Yan ang pinapatupad ng ilang retailer ng bigas sa Muntinlupa. Pahirapan daw kasi ang paghanap ng supplier ng murang bigas. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Lugi po kami rito. Yan ang kasamang mensahe sa mga nakapaskil na presyo sa ibinebentang bigas sa palengke ng Muntinlupa. Alinsunod pa rin yan sa ipinatutupad na price cap sa bigas. Ang pagsunod po namin ika nga kung sa bata medyo masama ang loob. Kasi lugi po kami. Di po ba namumuhunan ka, nag-e-effort ka ng pagod, tapos ibebenta mo siya ng lugi. Pahirapan din daw ang paghanap ng murang bigas na maibebenta. Kaya naisipan nilang tig 1 kilo lang ang pwedeng ibenta sa bawat mamimili. Para po lahat ng dumating o lahat ng yung mapagbigyan, hindi iisang tao. Kasi kung iisang tao po ang pagbibigyan natin, baka sa 2 oras ubos na po yung stock namin, hindi po aabot maghapon. Kaya hinahati-hati lang namin. Bitin daw kay Aling Rowena ang 1 kilo dahil 8 sila sa kanyang pamilya. Kaya ang sunod na 1 kilong bibilhin niya, yung special na tig 50 pesos na. Kung 2 kilo sana, 2 saing namin. Mamasahe pa ako ng 20 pag pabalik ako dito. Doon na lang kahit kung may 50, yun na lang bibilhin ko kaysa mamasahe pa ako ng 20 pesos dito pag bumalik ako rito. Dahil pahirapan ang paghahanap ng supplier ng murang bigas, ang special rice na ibinebenta ng 52 pesos kada kilo, inilipat lang ng sako at nilagyan ng ibang karatula, makasunod lang sa utos ng pamahalaan. Most po ng aking mga supplier walang laman ng bodega. Pag tinatawagan namin, hindi po sila sumasagot dahil wala daw silang stock. Nauna nang sinabi ng DTI na tanging regular milled at well-milled rice lang ang sakop ng price cap. Kaya giit ng Muntinlupa LGU, hindi kailangang mameke ng karatula kung talagang wala silang makuhang murang bigas. Ayon sa mga ekonomista, kapag nagtatakda ng price cap sa kahit saang pamilihan, ay tumataas ang demand at bumababa ang supply. Ramdam na yan ngayon ng mga retailer dito sa Muntinlupa, kaya limitado lang din ang pwede lang ibenta sa mga mamimili. Pinag-iisipan na ng Muntinlupa LGU ang pagbibigay ng tulong sa mga rice retailer na nalulugi na. The top consideration siguro would be in easing yung cost ng rentals nila. Pero kasi kino-compute din kung ano ba ang impact din sa amin nun in terms of the revenue generated by the market. Pero sa tingin naman natin na kayang ma-absorb yun kung hindi tatagal ang situation natin. Sabi ng isang ekonomista, hindi pwedeng ipatupad ang price cap ng pangmatagalan. Long-term solutions talaga, yung structural na kailangan mas marami pa mechanization. Kasi pag mechanization, mas efficient, dadami yung production, bababa yung production cost. Siyempre, yung better irrigation facilities, lalo na yung risk of El Nino. Ito, kailangan i-anticipate na. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña. Ayun guys, napanood nyo, di ba? So, yan. Ang sabi ng mga magsasaka, nakita nyo naman, di ba? Nakalagay pa doon sa karatula na lana. Lugi na po kami dito. 41 to 45. So, wala nang stock. Nasa shortage na. So, tama ba yung forecast nitong si Cielo Magno? Tama, di ba? Tama siya. Ngayon pa lang, ilang araw pa lang, nagkakaubusan na. Di ba, sabi nung isa, hindi na nga sumasagot yung supplier dahil nga kasi marami natatakot ngayon sa mga supplier dahil mababa ang presyo, alos lugi talaga sila. At ang masakit pa nito sa parte ng mga magsasaka mismo, binabarat daw ngayon yung kanilang palay. Na dati naging 24 na, ngayon 17 na lang. 'Di ba nakita niyo naman 17 na lang. Palugi na, paano naman yung mga pamilya nito, 'di ba? Pinaghirapan nila 3 months bago nila yan ma-harvest. So, tama nga itong si Cielo, di ba? So, kasi ito guys, UP professor to ng School of Economics. So, ibig sabihin, yung prinsipyo na, nung siguro nagmi-meeting sila, na pag-desisyon ng Malacanang, hindi, tuloy natin ito, price cap. Baka ito sumasalungat. Nag-go-object siguro to nung meeting nila. Hindi yan tama. Kasi sa economics, napakadali nga naman, di ba guys? Law of supply and demand. Pinag-aralan natin yan, kahit sa high school, alam ko, pinag-aralan din natin yan eh. Napakasimple lang. Yung law of supply and demand, pag binabaan mo nga ng presyo naman,
talagang lalaki yung demand, lalaki yung bibili, darami yung bibili. Ang problema, mauubusan ka ng stock. So pag naubusan ng stock, wala nga talagang matitira. At wala nang mabibilin. Ano mangyayari ngayon? Babalik lang sa tao din. Doon sa 55 to 60 pesos per kilo ng bigas. So yun ang ito guys, ito ang totoong nangyayari ngayon sa ating bayan. Napakalaki ng problema natin sa pagkain, sa food security. Kaya yung iba, di ba? Yung ibang mga supporter ng administrasyon, pilit nilang dinidepensaan to, dinidepend. Bakit mo i-depensahan kung yan ang totoong nangyayari, di ba? Hindi yan paninira. Totoong nangyayari yan. Hindi yan fake news, di ba? Yan mga ini-interview na sila sa media, di ba? Mas fake news to kung babalita mo lahat ng presyo ng bigas, wala nang 50-20 lahat. Yun ang fake news, disinformation, di ba? So, ito ang hindi masolusyonan ng ating gobyerno. Pero maraming nagsasabi, ang solusyon dyan, tulungan lang ang magsasaka. Bigyan ng malaking budget, bigyan ng mga modernong mga machineries, at bigyan ng mga diskwento at pababayin yung tarification tax natin para mura lang din. Di ba? At ang tinuturo laging dahilan, smuggler o hoarder. Ang tanong, totoo kaya may smuggler o hoarder? Ngayon kung totoo yan, bakit hindi nila mahuli-huli? Napakalaki ng confidential at intelligence fund ng gobyerno, lalo na ngayon, di ba? Magkano yung kay Pangulong Bongbong? 4.5 billion siya ngayon. Si Sara nasa 150 million sa DepEd pa lang yun. Di ba? Napakalaki guys. Bakit hindi nila mahuli? Yun naman pala alam yung problema. Bakit hindi nahuhuli? Walang nakukulong, walang nahuhuli. Kung yan ang problema. Di ba? So, dito tayo talaga, dito mo mapapatunayan sa mga ganitong krisis at dito, rush na to, kumbaga urgent to. Hindi to pwedeng patagalin dahil bigas yan. Lahat kumakain ng bigas, di ba? Buong pamilya, bata, matanda. Nakakatawa pa nga ibang Facebook di ba? Yung mga na gumagawa ng kinukumpara sa alak. Mas mahal daw yung alak kaysa sa bigas. Di ba? Ito yung mga dumidepensa. Na akala mo naman, itong alak na to, araw-araw mo, 3 times mong araw kinakain, ay iniinom, pinapakain o pinapainom din sa mga bata. Hindi. Napakalayo ng argumento nila. Ito, bigas to kahit sino. Kinakain nito, bata, matanda, di ba? Kaya napaka-importante ito. Kung hindi ito masolusyonan ng ating gobyerno, particularly si Pangulong Bongbong Marcos, kasi siya pa yung secretary ng Department of Agriculture, yun mang matindi doon. Sa kanya lahat ng sabog nito, sa mukha niya lahat sumasabog to. Kaya dapat talagang kukuha siya, talagang eksperto. Kaya maraming nananawagan, bumitaw ka na dyan sa DA. Kasi napapabayaan nga. Hindi na asikaso, kagaya, di ba, nasa ibang bansa ang Pangulo. At nung huling hearing nila sa Senado, sa Kongreso, sinabi nila na 6 months nang din nag-aatid sa Department of Agriculture itong si Pangulong Bongbong sa meeting nila. Paano nyo maasikaso ito? Ito yung urgent nga. Lahat tayo apektado. Dami tayong lahat. So, yun ang dapat niyang pagtugunan pansin. Dahil dito siya babagsak, hindi niya ito masolusyonan, guys. Kailangan kumuha siya ng maraming magagaling na tao. Siya na nagsabi, di ba? Nung pagkaupo lang niya, ang sinabi niya, pipiliin niya yung the best and smartest people. Yung pinaka-the best daw. Ang problema lang, wala yun sa aksyon. Dahil after 1 year, ilang ng secretary ang nag-resign na napakagulo dyan. Siguro napakagulo dyan sa Malacanang. Hanggang ngayon, bagong resign lang, mainit na mainit, Cielo Magno, senior undersecretary ng Department of Finance. Ang boss nito, si Jokno, Benjamin Jokno na Finance Secretary. Di ba? Ibig sabihin, nakakagulo sila dyan. Natataranta na sila ngayon. Kaya malaki po ang problema natin. Kaya yung mga dumidepensa, huwag nyo na depensahan dahil dito nakikita ng taong bayan. Kahit anong sabihin yung pagtatakip dyan, pagdidepensahan yan, hindi maniniwala ang taong bayan. Dahil nangyayari, nararamdaman na natin lahat to. Ultimong gulay, napakamahal, di ba? Bigas, yung gas, di ba? Yung, ang dami, groceries, asukal, lahat na guys. Totoo po yan, kahit ako, namamalengke ako, nag-grocery ako.
matindi talaga ang taas ng presyo ng bilihin. Kaya lalo na ngayon inflation tumaas pa. Nung July 4.37. 'Di ba? Yung August lang, July, August, September, nung August lang pumalo na ng 5.3. Napakataas ng inflation. So sana yun ang matugunan ha. Guys, sana yung matugunan ng gobyerno dahil kung hindi, ito ay ikakabagsak ng gobyerno ni BBM dahil nga marami pang controversial. Iba pa yung confidential fund na sumasabit din sa doon, di ba? Na vlog natin, pwede pa silang ma-impeach doon. Silang dalawa ni Inday Sara. So, yan guys, at least nalalaman nyo ang tunay na nangyari sa ating bansa. Walang fake news, simpleng tao ka lang, hindi mo kailangan maging matalino, magmasid ka lang sa paligid mo, pumunta ka lang ng palengke, malalaman mo na ang sitwasyon ng ating bansa. Alright, so ganito lamang guys. Thank you very much po.